Hello, Gil Castillo. Hi, everyone. So, kagigising ko lang. I just woke up. Hello. Hi. I love you guys. So, gusto ko lang mag-live kasi ano ba? Salamat sa pag-intindi. Ang hirap na naman ng meaning. Parang ang hirap. Parang ano ba? Kasi kagabi, totoo lang, sa episode, yung episode 3 talaga yung pinaka kinakabahan ako ng todo na baka after mag-air, sobra na naman yung mga hatred, mga hate messages na marireceive ko. Kaya sobra yung kawa ko last night during sa mga viewing, sa mga watch parties na pinag-performan ko sa Oro, sa BGCN, sa The Intervention. Di akong pakali kagabi, lalo na sa The Intervention, kasi dun ko first time mapanood yung Untucked. And hindi talaga namin napapanood yung mga episodes. Baka akala nyo kasi before i-air, pinapanood na sa amin. So, hindi po talaga siya, hindi namin siya napapanood. As in, wala kami idea. Hi, Tiny! So, wala akong idea dun sa kakalabasan ng episode. Pero yun kasi yung pinaka natatakot ako, na kinakabahan, na super worried ba. Baka nga hindi ako maintindihan ng mga tao kung saan nanggagaling yung emotions ko that time. So, ano ba? Natatakot tuloy ako magsalita. Parang ako nagka-trauma. Yung episode kasi na yun, syempre, galing ako from the critique, diba? Nakritik ako noon. And then, so wala akong nang alam sa nangyayari doon sa Untucked ng mga unang pumasok. So, tahimik ako kasi nga, syempre, nakritik ako, and then, pagpasok ko doon, biglang, may sinabi sa akin kung makikita niyo yung clip, ng pagkakasabi sa akin ni Verushka, na parang nagulat ako na may nangyari, di ba? Shock na shock pa. Tapos, lalo ko nagulat yung yung issue pala. And then, na-trigger ako kasi yung the way Verushka, kung paano niya sabihin sa akin, na parang dun ako na-trigger na, meron kasi akong trauma na lagi ako na misjudge, na misinterpreted, na misunderstood, na kahit wala akong ginagawa, na feeling ko na ikaka-offend or what, parang feeling ko lagi akong ganon. So parang bigla akong na-trigger that time. Kaya nung pagkakasabi ni Verushka, sobrang aggravating. Alam niyo yun, yung parang kasalanan ko talaga. Parang may kasalanan akong nagawa na hindi ako aware. So, ganun yung biglang, syempre tao lang naman ako. Syempre sa mga past trauma ko na ganun lagi na experience ko, na lagi akong na-misjudge. So, yun yung parang naging initial reaction ko.
parang biglang nag-flashback sa akin, bakit hanggang dito sa loob, ganun yung nangyayari sa akin. So parang ganun yung pumasok sa isip ko na, bakit hanggang dito, ganun yung nangyayari. So parang, may nagawa ba akong mali na naman, ganyan. So nung ayun, biglang sumabog na ako. Kasi nga, syempre, yung sa loob kasi hindi nyo kasi alam or hindi nyo kasi alam yung feeling namin dun sa loob. Kaya sobrang sobra yung emotions namin like OV, di ba? Ni yung mga pinagdadaanan namin dun sa loob, mentally, physically. So para siyang sumabog na ganon yung naging initial reaction ko. Kasi parang feeling ko na judge na naman ako nang hindi ako aware. Pero kasi, ano ba, natatakot ako magsalita na baka may masabi ako na, na ma-misinterpret na naman. Para na ako natotrauma, my God. Saan na ba ako? So, ayun lang. So, parang na-trigger lang ako sa pagkakasabi ni Verushka. Kasi na parang pinopoint niya agad na bully ako, may kasalanan akong nagawa, ganyan. Parang ganun yung dating niya sa akin. So, ganun yung naging initial reaction ko. Nang hindi ko nagigets kung ano talaga yung punto ni Miss Jade. Pero hindi ko naman, in-invalidate yung naramdaman niya. Kaya ngayon nga yung magandang natutunan ko while shooting. So, na alam mo yun, hindi lahat ng tao pwede mo talagang kahit friends pa kayo. Kahit so, yun yung mga lesson na natutunan ko dun sa loob. And ina-acknowledge ko naman yun na santo na sobrang bait. Hindi mo talaga kasi ako mabait. Hindi ako makakagawa ng mali. Diba? Ano ba? Ayoko kasing sabihin yung mga baka kasi may spoil yung mga next episode. So ayoko magkwento kung pero okay na kami ng girls. Sobrang love ko si Jade, as in yun nga yung feeling ko na sobrang love ko si Jade yung moment na yun sobrang love ko si Jade, as in sobrang ini-enjoy ko talaga kasama siya kasi nakakatawa, nakakatuwa. As in, sobrang love ko siya. So, dun nanggaling yung para akong na sa sobrang love ko sa kanya. Hindi ko alam na may nararamdaman na pala siyang ganun sa akin, na na-offend na pala siya. Dun nanggaling din yung emotions ko na bang, oh my God, ba't di mo agad sinabi sa akin? Bakit nag-open yung issue nang wala ako, na nandun ako? Ba't niyo ako pinag-uusapan nang wala ako? So, yun na, nagpatong-patong na siya. Ganun. Kaya, ayoko mag-spoil kasi ng mga pwedeng lumabas sa next episode. Baka ma-award ako. Alam niyo yun. Ganun. Sobrang love ko si Jade, as in. Parang gusto ko na nga siyang jowain. Char. I like Jade, sobra. Gusto ko yung pagka-ansya-ansya niya personality.
So, hindi ko kasi masagot yung ibang questions kasi baka ma-spoil kasi mga next episode. So, gusto ko lang abangan nyo. Saka, yung hate na nare-receive ko, gusto ko lang din magpasalamat din sa mga nakakaintindi sa akin, dun sa pinanggalingan ng emotions ko, yung pinanggalingan yung initial reaction ko. Gusto ko lang na may nakakaintindi doon. Thank you. Kasi, ano ba, saka dun naman sa mga nambabash sa akin or nang-hate, naiintindihan ko kasi yung hate nila galing lang galing lang sa TikTok na napanood nila na putol na hindi nila panood na buo, mga hindi nakasubscribe. Pero ano lang, na mas nagpo-focus ako dun sa mga taong naintindihan ako siya yung mahal ako. Kasi syempre yun yung ang OA lang yung pagkasabi ni VL. Yeah, actually inulit-ulit ko siya. Sobra talaga yung pagkakasabi niya, lalo na yung bandang last part na sobrang ano na yung ano niya sa akin na kaya bigla talaga akong sumabog. It's a clear misunderstanding. As in, both sides. Talagang, meron kasing biglang, alam mo yun, yung biglang nakialam ng hindi dapat. Towards, lalo na sa akin. Pero kasi may mga taong sulsol, yung nang provoke ng yun pa yung isa sa na-discover ko, may kasama pala kang iba yung personality niya sa workroom, then iba rin siya pagkausap mo siya. Shock talaga ako dun. Dun ako pinaka na-shock na sabi ko, oh my God, hindi ko alam na to the point na most of the girls hated her and I was the one na nagko-comfort sa kanya para lang ma-feel niya na hindi siya nag-iisa. Yung ganon na, kasi we have break. May mga break po kami dun sa loob and then magsasama-sama kami. Tas wala siyang kausap. So ako yung kakausap kasi ayoko yung parang na-OP siya. Pero naalala ko naman, hindi ako magchika ng mga future episodes. Kaya hindi ko sinasagot yung ibang questions. Di ako naiiyak. Di ako naiiyak. Na ano lang ako, parang meron pala talaga siyang binubuong storyline, meron siyang binubuong drama, meron siyang binubuong fantasy
dun sa show. So, dun ko lang napagdugtong-dugtong yung mga nangyari. Nirecall ko sa loob, may mga nangyari. Pero may nare-recall naman ako na ito ibang kwentong sinasabi ko ha. Meron naman akong na-recall na parang nagsisi siya. So, ayoko naman ding i-hate siya kasi naalala ko patapos na yung shoot and then lumapit siya sa akin na parang sinabi niya sa akin na I don't know kung maaalala pa niya to ha, pero sinabi niya sa akin na sinabi niya sa akin na wait, iisipin ko lang mabuti kasi ayoko nang baka sabihin gumagawa ko ng story. Lumapit siya sa akin and then sinabi niya sa akin na parang nagsisisi siya sa lahat ng mga sinabi niya during confessionals. Parang ganon. Na sabi ko, okay lang yun sis kasi alam ko naman even me may mga sinabi rin naman ako sa confessionals eh. Pero hindi ko inisip na ganun pala ka-worst yung mga confessionals niya. Unlike dun sa mga confessionals ko na lahat puro shade lang, ganyan. Hindi ko inisip na yung confessionals niya ganun katindi. So dun ako na-shock. And sinabi ko sa niya, okay lang yun. Sabi kong ganun. Naggumanon pa ako sa kanya. It's okay. Kaya, ayun. Parang naloka lang din ako nung napanood ko kagabi yung confessionals. As in, talagang, oh my God. Ano nangyari? Parang, she making up stories to build something. Alam niyo yung ganun, storyline, drama. May gusto kong sabihin eh. May gusto kong sabihin na baka for sure ikakaloko niya. Pero ayoko kasi ayoko masira yung fantasy niya dun sa tao. And I don't wanna ruin her image kasi hindi na para. Hi, Maxi. Ginagawa mo kwento pa rin story ako. Gagi. Gagi. Huwag kayong paano ba? Ayoko naman magalit kayo dun sa mga ibang queens na involve. Ayokong I know. Ano ba? Paano ko pa? Kasi meron akong ganitong trauma, kaya ayoko rin i-judge yung ibang queens na kasama na mawala sa inyo. Ako kasi hindi ako kasi ayoko rin silang i-misjudge, ayoko rin silang kahit na witness ko, binibigyan ko pa rin ng chance kasi alam ko may time naman para iba yung ganun. Kasi alam naman natin everyday is a learning process eh. So ayokong magalit sa kanila. Siguro nagiging shady lang ako. Hanggang dun lang yun. Pero hindi para personalin. Yes po. Nagsasama-sama na nga kami. Mahina ba internet ko? As in? Sorry naman. Parang nga. Hindi man si Arizona yung nagko-comment. Ba't ano bang kinoment?
Basta gusto ko sabihin, stream nyo siya ng ng legal sa HBO Go siya sa Wow Presents Plus. Huwag kayo nga asa sa mga TikTok, sa mga YouTube, sa mga alam mo kakapiranggot na clip. Tapos sobra na yung hate nyo dun sa napanood nyo lang na clip na yun na hindi nyo siya napapanood ng buo. Hindi yun aso, dinosaur ko yun. Pasensya naman na sa dinosaur. Mini dinosaur. Sino nagsabing cheap bar galing? Si Didi, di ba? Sabi niyo yun. I don't know why she said that. Bakit tumal si Verush kasi? Gago, dinosaur you. Yung mga dikit pa ako ng lace. So, ayun lang. Yes, mag-subscribe po kayo ng legal. Stream it sa HBO Go and Wow Presents Plus. Kasi kung mapapanood nyo yung mga splice lang, yung mga short clip sa TikTok, talagang misjudge nyo yung mga queens eh. Kasi yun lang yung napanood nyo. Pag pinutol, ay sama na ugali niya, ganun na agad. Panoorin nyo ng buo, wag kayong asa sa mga libre. Shoota kayo. Galing Cubao din naman ang ibang queens. Alam nyo ba na I'm the OG queen of Cubao? Palawan bar days pa. As in, nag-start ako sa mga sinasabi nilang cheap bars. Doon ako nagsimula. And hindi ko siya kinakahiya. Kasi doon ako na-train, doon ako natuto. Kung ngayon, may mga hindi na cheap bars na before na may mga drag show. Sana hindi naman matahin yung mga bars na nagsho-showcase ng drag talents, di ba? Yes, exactly. Hindi pa kayo pinapanganak na may Palawan bar sa Cubao. Hindi pa kayo pinapanganak nun. Ang mga OG queens ng Cubao, yan, doon din nag-start si Precious. Si Precious Paula Nicole. Sa Cubao din. As a performer, dancer namin siya. Kaya ka ba ma-power top ka ni Didi? Hindi ako mahilig sa daddy. Tsaka, magagalit si Nicole Pardo. Which is 30 pesos ang entrance. Ayan, si Jim B, si Cassandra B. Ay! Isa sa mga drag icon ng Cubao. Ba't lahat po ng bus may papuntang Cubao? Diba? Dapat Cubao ang capital ng Philippines. Hindi ka mawawala once na nasa Cubao ka. Kahit saan ka papunta sa palupalop ng Pilipinas, nandun sa Cubao ang sakayan. Team Katoya. Grabe yung response ng tao kagabi sa sa Team Katol na magkasama kami ni Nicole sa stage. As in, sobra yung sigawan. Sobra yung kilig nyo. Sana, sa mga gustong matuloy yung may Cubao ilalim or Cubao ibabaw. Cubao middle. Cubao in between. Ganon.
Okay ba kayo? Oo nga! Okay kami ni Jade. Maglalabas ako ng pictures namin ni Jade para, tsaka video. Gusto nyo, sex video. Meh. Tsaka naloka ako dun sa sa sinabi pala ni Didi na finat-shame ko siya ng matagal. As in, yun pala, may sinabi na finat-shame ko si Didi. Wala akong maalala na finat-shame ko siya. Wala akong ma-recall. Sa tagal naming magkasama ni Didi, like, nag-start ako na, na, ano ba to? Takot magsalita, baka may masabi ako. Hindi ko naman sinabi na, as in, wala akong ma-recall na nag-away kami regarding sa fat shaming. As in, never kaming nag-clash sa ganong issue. Kaya sabi ko, nagtataka ako saan galing yung issue na yun. Doon ako gulat na parang, napakadaling sabihin kay Didi na parang gagawa ng story na ganun. Although baka hindi ako aware na fat shame ko siya. So hindi ako sure, pero as far as I know, wala talaga. And even I asked Precious Paula Nicole, nag-PM ako kanina sa kanya if meron bang one time na nangyari sa Obar na nag-away kami because of fat shaming, I fat shamed her. And sabi niya, even Kyle, wala din daw siyang maalala, hindi niya rin daw alam. So ako talaga baka kasi nga may nasabi ako or nang hindi ako aware. Alam mo yung ganong moment. Pero wala kasi talaga ako maalala. Hindi ko alam kung saan galing yung mga ganong issues ni Didi. And also yung the backup dancer issue na ginagawa ko daw siyang backup dancer. Oh my God. Nagulat ako. Siya nga yung ayaw mag-back up sa amin. Shoota ka, Didi. Hayop ka. Siya nga yung ayaw mag-back up sa amin. Wala kang makikitang video namin na back up namin siya. Mas may makikita pa kayong video na ako yung puro back up sa numbers niya. Hayop to si Didi. Kagawa ng kwento. Shoota ka. Hindi ko alam kung ano ha. Pero, ayun. Naloka lang ako dun sa backup, ganyan-ganyan. Tama ba ako? Di ba may sinabi siyang ganun? Parang ginagawa daw namin siyang backup dancer. Which is lahat kami talaga nagba-backup sa O-Bar. Kaya kami sanay magsayaw. Kaya sanay kaming ng full prod. Kasi ganun yung training namin sa O-Bar. As in, lahat kami nagba-backup. Pero hindi yung to the point na siya palagi ginagawa kong backup. Parang hindi ko nga siya maisama sa pagbabackup kasi nga hindi siya masyadong makasayaw, masyado na madaling makapick up, ganun. Hi, sis Jiggly. Ayun lang, inopen ko lang kasi naloka lang ako talaga sa mga confessionals. Parang, bigla may pumasok na ganun. Ano nangyayari kay sis? Bakit may mga, storyline? So, yun lang. Nashock lang ako dun. Asan ba si Didi? Didi, umakyat ka nga. Usap tayo dito. Harapin mo ako sa mga accusations mo.
Ayoko mag-feel ng hate kay Didi. Jiggly. Tag nyo si Didi, si Jade, ayan. Usap tayo. Gusto nyo si Veroshka? Char. Extend natin yung untuck dito. Mama, hindi ka makatulog kakaisip ano talaga age mo. TBA nga, bakit ba? Diba hanggang ngayon, episode 3, TBA pa rin nakalagay. Abangan kung kailan siya ma-reveal. Bakit ba? Bakit ba gusto niyo malaman ng aking age? Actually, nagulat ako na, pwede pala yung TBA. Hindi ko siya inaasahan talaga, promise. As in, nagulat din talaga ako na nakalagay TBA pa rin. Akala ko i-reveal na nila. So, buti na lang, na-gets ng Drag Race. Okay naman kami ni Jade. Ano ba nangyayari? Yes, nagpa-brace na po ako. Sponsored by Doc Maclo. Yung dentist kay sa Drag Queen also from Empty Stomach. And then, sponsored yung pagpapaayos ko ng ipin ng Empire Dental Lounge. That's located at Glorieta 5. Yan na. Papayos po ako ng ngipin kasi nga gusto ko nang mag-goodbye sa pating era. Nakakalito na tong mga fan account na ginagayang almost yung username ng mga queens. Si Matilda, ano ba yung kay Matilda? Maldita, kay Miss Jade, pero letter I, yung M-I, si Arizona, hindi nyo kayang magsakin, captivating, wag na nga lang, mamaya ano na maisip nyo. May GC bang katol? Bakit parang wala ako dyan? O natatabunan lang? Kailan 24 hours challenge niya ni Mama Nicole? Kailangan namin ng fans kung gusto niyo matuloy yung 24 hours challenge para meron kaming pangkain, pang date, pang check-in. Mag-check-in talaga kami, I die. Baka maloka. Tapos gusto ko mag-check-in kami sa yung mga chip bars. Sa mga chip char. Ay, nagsisin lang ba ako? Ala, sorry. Oh my God, attitude talaga si Katkat. Shit. Si Tiny ba tong Tiny Deluxe? Mamaya, fan account na naman yan. Nalilito na ako. Magawa ka alter. Alter? Yung sa Twitter? Subscribe kami sa TG nyo. Ito ba yung yung mga sex video na babayaran sa TG? Asan ka, Tiny? Akyat ka daw. Si Tiny ba yon?
Cebu Milker na si Nicole. Baka, di nyo alam. Si Tiny naman, akala mo naman talaga, paribs-ribs pa. Tsaka. Fresh kayo. Filter lang yan, kasi nga kagising ko lang, tsura kuti. Pinaiyak niyo pa ako kagabi sa pinaiyak niyo ako, parang kasalanan niyo. Naiyak lang ako kagabi sa episode 3 sa intervention. Tiny, nayayanig ka ba? Dala. I'm tiny. Hindi ko tuloy na feel na na natsugi na pala si Tiny kagabi dahil sa mga nangyari sa antak. Natsugi na nga pala siya. My God. I love you, Tiny. At kilay ko pag walang makeup. Ayan lang siya. Ganyan lang siya kanipis. True. Alam mo, sobrang dami nangyari sa episode 3. Hindi ko alam na na-eliminate na si Tiny. Na-eliminate na pala siya, hayo. Si Bernie and Kat talaga, nakita ko yung sister. I'm so happy kay Bernie na nakita niya pala ako. I love you sis. Char lang yan. Baka may magseryoso na naman. Alam ko lang magjowa dati PPN at Gorgeous. Yes, magjowa sila. And then habang magjowa sila, si Precious. Ayoko na lang mag-talk. Ano po pinaka-challenging part ng Drag Race for you? Challenging part, yung pressure. Kasi, mahanapin mo yung GC ng Team Katol. Ang dami kasing ang daming, nagme-message sa IG, tsaka tag. So, baka natatabunan. Pero go. Wag ka kasi nangungurot ng bubay. Hindi nga ako nangurot. Sinabi na nga ni Bernie, manuntok pwede pa. Kanino ka po pinaka na-threaten? Nung una wala. Parang wala masyado. Kasi hindi kami magkakakilala. Ang kakilala ko lang si Bernie, si Didi. Then the rest, hindi ko na sila talaga personally kakilala. Pero nung tumatagal na yung show, syempre ayoko muna sabihin. May spoil. Bakit pa ulit-ulit yung question na okay na kayo ni Jade? Ayoko kasi sanang para abangan nyo yung mga next episode. Nagigets nyo ako. Mana ikot mo buong workroom. Putol pa yun ha. Putol pa yun. As in, kahit ako nagulat, sabi ko, puta inan, ba't ko iniikot yung buong workroom? Putol pa yun ha. Ang dami nun. Ang daming beses yun, promise.
Mangungurot ang mababato na Aqua Flask. Alam mo, hindi ko alam kung saan nanggagaling yung issue ng Aqua Flask. Kung ayokong ayokong maglabas ng statement regarding dyan. I'm no comment to that. Yes, I have my YouTube. Search nyo lang Captivating Kat. Pero hindi active. Hindi na ako masyado nagpo-post. Pero I'll try na... Baka dun ako mag-post ng 24-hour Jowa Challenge with Nicole Pardo. Diba? Basta may magpa-fund. Lagay ko na ba yung Gcash ko? Lagay natin yung Gcash ko for the 24-hour Jowa Challenge. Wait. Ang gulo ng workroom ko. Maglalagay tayo ng Gcash para matupad yung gusto nyong 24-hour. Titang ina mo ni ka Isabel, ano ba? Ano bang gusto mo? Magpin! Nakapagpin ako. Love it. Shoot. Tama ba? Ano ba? Nasa na ba? Ba't nawawala sa pin? Magulo yung workroom ko. Nakakahiya. As in, sobrang disaster. Hindi ko pa siya naayos. Kasi nga, ang daming ganap lately. Photoshoot, show. Ayun yung aking Ubus na go sa 50 mga puki mo. Ano ba? Ano nangyari? Ginalaw ko lang, nag-lag na. Sorry naman. Saan? Maghahang na naman ako. Ang init. Hi po, Sir John. Michael, hello po. Kailan po uli ako arte sa wish ko lang, siya sa ano yung isa, kalimutan ko na po. Asan ka, Nicole? Where are you? Ang lala ng eye makeup mo last night niya. Apakaganda. Saan? Sa runway? Yung red? Totoo ba? Alam mo, yun lang yung hindi ko na matatandaan yung mga makeup na ginawa ko dun sa loob pag nagpo-photoshoot ako. So, naiinis ako, hindi ko siya nauulit sa photoshoot. Kasi hindi ko ma-recall. So, dapat pala, ipalabas muna yung episode para ma-recall ko yung makeup na nagawa ko. Para pala dapat ganun. Diba?
Ay, accept ko na si Nicole. Hi, Nia. Kamusta? Oo, okay lang. Kumusta? Ano mas ka nakauwi? Um, mga 5 na ata. 5, Nag-uwi 6. na ako agad kagabi. Sobra yung pagod ko kahapon. Tapos, yun nga yung ano pa. Hindi na kami nakapagpaalam, sorry. No, it's okay. It's okay. I understand. Uh, hindi nga ako nakasali sa inyo, di ba? Kasi ako yung next na nga nun. Oo nga, sabi ko asa si Nicole, meron ka pa palang number. Isa pa. Pero napanood ba yung number na yun? Hindi. Ano na? Napanood niyo ba yung number na yun? Hindi. Napanood namin yung alin. Yung second ko. Oo! Bago kami uwi, inabangan ko muna yung number mo. Beyonce, di ba? Yeah. Sabi ko, antayin muna natin si Nicole matapos yung number niya bago tayo umuwi. Saan ka punta? To the moon? Road trip? Broom broom? Skirt skirt? Oh, Zoom zoom? Saan ka punta? sa'yo. Pag hindi ka pumunta dito, tignan mo, ganyan-ganyan ka. Grab ko. I have to go. Bye-bye. Ingat ka. Bye-bye. Ingat. Ingat ka. Ayan. Si Nicole. Arampa na naman siya. Ang inapit. Grabe makatun. Nakakatakot. Naglag. I love you guys. So, today, ang ating gagawin, tomorrow I have a show, saan ba yung isa kong phone? Sa Fahrenheit Club. Pero I don't know kung pwede kayo pumunta doon. Pero I have a show sa Fahrenheit. And, lag ba? Super lag? Super lag? Mag-live ka lang sa TikTok. Inuutusan mo ba ako? Chat. Super lag ba?
Hayop kayo, ginajudge na naman ako, hayop. Sige na, bye-bye na.